Angelito Garcia are the complainants in this case. But together with us, we are very fortunate to have with us our good friend and always providing leadership to the former Congressman Ras in his complaint that we filed against Senator Soto for indirect contempt. So I would like to give the floor first to Congressman Ras. Sir, lapit lang sir sa mic. Put my name Sweden. I am with the lawyers who are filing public statements ni Senate President Vicente Soto III on due respect him ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay lumalampas na the territory of statements that tend to destroy the credibility, undermine the faith of the people. Lalo-lalo na po yung mga statements ka, for example, sasabihin niya, mas magaling pa ang first year law student para sa mga vice president. Malamal kami. Senior Associate Justice President. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalo-lalo na sa isang tao na siya po ang tumulo ng opportunity ng ating. So, para pagkahitin si Senate President Soto at ito po siya sabi nila, is 50% of what mas kahit po ay hindi na malangkas sa rules on contempt and what is permissible na sapagkat this court in one of the favorite departments of government is entitled to respect from the other two departments when pastos na lang. Hindi naman kung pinapasusan sa Pilipinas para sigado o ang mababay na puluhan. So, what the Senate President is totally different for. Ginawa lang ng Korte Suprema ang kanyang pagkukulan sa ilalim ng Konstitusyon to determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department of government. Dapat the power of judicial. Okay. Sapagkat kahit kung equal ka, kaya na kung equal hindi ka pwedeng sabihin na mas makakita. Oo, na mas makakita. Equal. Kayo ay may ginawa kayo sa medyo po yung sa Korte Suprema, Senado kayo, Suprema. Dili kong ma-file na guilt of indirect contempt si SP Soto, ano po ba maging epekto nito sa kanya? May penalty po ba? Maaari po siya na ma-judge in indirect contempt. Maaari po siya kamalitan, kumarempriman, ma-censure. Kataas-taasan po, siya po ay pagpuntahin, mag-mentally, o makulong ng hari na po. Ano ay nagawa siya? Ay di po, outside. Actually po, yung mga sinabi niya sa loob
all the halls of the Senate ay subject to separate complaint sa ethics committee na gagawin din po namin. Kasi hindi po pwedeng gawin nila kahit sino. We can only be responsible for statements made as Senate President inside the halls of the Senate sa before his peers, yung kanyang kapwa mga senador. Pero yung mga sinabi niya sa labas, we are subject to the same acts as an ordinary citizen. Right. Inaayos po namin, inuna lang po namin ito kasi hindi na po talaga namin masimula. We are lawyers and therefore we are officers of the court. At kaya hindi po namin masimula yung ginagawa po ni Senate President Soto with all due respect to him. And just to add, may mga statements siya online. Pwera dito sa interview kay Mr. Esquera, kay Christian. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente, yung senior justice, parang personal niya. And he also had a statement na inaamyentahan ng Constitution ang desisyon ng Korte Suprema. Mali po yun. The Supreme Court is the final arbiter sa lahat ng constitutional questions. So very responsible yung pahayag ni Senate President Vicente Soto. May jurisprudence marami. In fact, Alright mga kababayan, no, nagtungo na po sa Supreme Court nga itong Magnificent Seven. Ito sila Atty. Topacio, Atty. Manuel Luna, dating Congressman Jing Paras, Atty. Harold Respicio, sila Cathy Binag, sila Atty. Virgilio Garcia, mga kababayan, no, at iba pa ang nag-file na po ng indirect contempt, no, laban po dito kay Senate President Tito Soto. Patungkol po ito doon sa kanyang mga sinasabi, mga kababayan, na hindi niya pagsang-ayon, no, or hindi niya pagtanggap doon sa naging final decision ng Supreme Court patungkol doon sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. At matandaan natin na kini-question, no, ni Senate President Tito Soto yung decision na iyon ng Supreme Court, no, tila baga hindi niya matanggap siguro, mga kababayan, para sa kanyang opinion, no, or for my opinion, hindi niya matanggap yung naging desisyon ng Supreme Court na i-declare nilang unconstitutional yung impeachment complaint laban kay VP Sara. At ito po, mga kababayan, no, basahin natin yung post na iyon, no, ni Senate President Tito Soto patungkol nga po doon sa naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment case laban kay VP Sara. And I quote, "It is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is a clear judicial legislation. The EC or the Supreme Court, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. A clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream." End of quote. So yun po yung kanyang pahayag doon, mga kababayan, at sa tingin ko naman talaga ay hindi lang po niya matanggap talaga, no, na yun po yung naging desisyon ng Supreme Court, kasi nung una pa lang, mga kababayan, yung pinagdidebatehan pa lang nila talaga na umpisa na agad yung impeachment trial laban kay VP Sara, no. Nung time na yun si Senate President Jesus Cordero pa yun, yung Senate President, at hindi nga po niya talaga inaksyonan, no, or hindi mo na niya ginalaw yung impeachment ni VP Sara dahil ito pala, mga kababayan, talaga yung mangyayari, no. Siguro alam niya na nilabag talaga ng House of Representatives yung proseso ng impeachment, kaya hindi mo na niya ginalaw. Pero itong sila Tito Soto at yung mga kasamahan niyang mga anti-Duterte ay talagang atat silang gusto na nilang umpisahan yung trial, no, lalo na sila Risa Hontiveros na gusto nang umpisahan agad yung trial. At ito pala, mga kababayan, ang nangyari na talagang overwhelming yung desisyon ng Supreme Court, no. Yung kailang unang desisyon ay lahat sila ng mga maestrado kasama na yung Chief Justice, ganun po yung sinabi talaga, no, na unconstitutional. At nung nakaraan na kanilang nag-issue sila ng final decision na hindi po nila talaga binaliktad, no, or hindi nila ni-reverse yung kailang unang desisyon, mga kababayan. Talagang pinanindigan nila na tama yung kailang unang desisyon na ibasura at ideklara nilang unconstitutional yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at binasura nila yung petition ng House of Representatives na ibasura nga yung nauna nilang desisyon, which is hindi naman po nangyari, no. Bagkos pinandigan talaga nila na tama yung una nilang desisyon na unconstitutional. At ngayon ito sila nagsasalita na overreach daw yung ginagawa ng Supreme Court, nakikialam sa trabaho ng legislative, mga ganyan-ganyan. At may una
personal palang desisyon mga kabayan, no, jurisprudence, yung lolo ni dating Senador Tito Soto, no, or itong ni lolo ni Senate President Tito Soto, na kung saan noong 1949 ay ganito din daw po yung ginawa niya, no, na parang hindi po niya nirespeto or tinanggap yung desisyon or naging desisyon ng Supreme Court, kaya pinatawan po siya ng indirect contempt, no, at nag-fine pa daw po yata, no, yung lolo ni Senator Tito Soto noong 1949 mga kabayan, at senador din po yun, at may president, kaya confident po itong Magnificent Seven na desisyon na, no, in favor dito sa kailang petisyon or kailang kaso na final na indirect contempt laban kay Senate President Tito Soto, na hindi pagrespeto, no, pag hindi paggalang dito sa desisyon ng Supreme Court, no, dahil kini-question nga niya itong desisyon na ito na pinakialaman daw, no, ng Supreme Court yung kailang mga trabaho sa legislative mga kabayan. So ano po masasabi nyo dito mga kabayan sa pag-file ng kaso, no, indirect contempt laban dito kay Senate President Tito Soto sa Supreme Court, no, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.